تزدان رحاب الإيمان وتطيب حنايا الوجدان في هدايات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى في الكتاب المنزل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Alhamdulillah, unang-una ho, habang hinintay po natin yung mga kapatid na di pa sila nakapasok, kaya sabi natin po, kahit na isa o dalawa o tatlo, pag dumating na po yung oras ay magsisimula na po tayo, inshallah. Yung mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, nagpapasalamat tayo sa dakilang lumikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga biyaya na kanyang ipinagkakalupo sa atin. Tanggapin po natin at paniwalaan po natin ang pinaka-una at wala pang uobra at walang hihigit na biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ating pagiging isang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ating pagiging isang Muslim na sumusunod, sumusuko, tumatalima sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan may mga tao na dahil po hindi nila alam ang katotohanan, dahil hindi nila alam kung ano yung pinaka-dakila na biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya minsan ang kanilang mga nasasabi na babanggit mismo mula sa kanilang mga bibig na ang pinaka the best na biyaya daw na kanilang kumbaga pag-aakala ay maging isa kang mayaman. O di kaya nakakuha ka ng mataas na posisyon, o di kaya nakapagtapos po tayo, at iba pa na mga makamunong bagay na kanilang sinasabi na ito ay the best daw na mabiyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Samantala na ang mga binanggit po natin at yung mga hindi pa nabanggit na makamunong bagay, ito sinasabi sa banal na Quran na pagsubok lamang. Kumbaga, kung ikaw ay pagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga bagay-bagay dito sa mundo, ito ay sinusubukan po lamang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa Quran po ang sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Malinaw na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na katotohanan, ang mga nandito sa ibabaw ng lupa, ito ay palamuti lamang. Kumbaga, parang mga decoration lamang. Kumbaga sa isang kwarto ay parang ano yata, sabihin po natin na normal na pag may ano po ay dinidekorasyonan po yan. Ibig sabihin, binibigyan ng kumbaga sabihin natin na parang inaayos para magandang tingnan. Pero ito ay tinutukoy na palamuti lamang. Zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kumbaga palamuti lamang na kung saan may kasamang pagsubok. Susubukan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala kung sino po sa atin ang magpapakabuti dito sa ibabaw ng lupa. Susubukan po tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala kung sino ang tunay na magiging ganap na mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala.
susubukan po tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala kung sino sa atin nang hindi magiging hadlang ang mga kumbaga mga bagay na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. So malinaw po yan na hindi po tinutukoy na iyan ang pinakabiyaya o dakilang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dalawa po ang naging resulta yung mga taong pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaharian o kayamanan o ano pa mang ibinigay sa kanya mga munong bagay. Opo. Kaya may mga naikwento sa mga unang panahon ng mga taong pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaharian o kayamanan o ano pa bang mga munong bagay. So sinubukan ng tagapaglikha pero dahil hindi po siya natuto at hindi po siya nakapasa kaya naikwento mismo sa banal na Quran at meron ding mga naikwento sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan sila ay mga nafilyo at hindi sila nagtagumpay. At may kaparusahan sa kabilang buhay na naghihintay sa kabilang buhay. At tulad po ni Firaun, la'anatullah alay, Namrud, la'anatullah alay, at ang mga iba pang mga itala po sa mga kasulatan. So mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, ang ibig sabihin ay ang pinakamainam na wala pang uobra at hihigit ay ang tinatawag na paniniwala sa nag-isang tunay na Diyos. Kaya may mga nabanggit din sa banal na Quran ng mga taong pinagkalooban ng iman, pananampalataya, kaya dito pa sa mundo, opo, may mga ipinakita ng Allah na sila nagsitagumpay at tigil sa lahat ay sa kabilang buhay. Sa kabilang buhay po mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam ay doon po nila kung saan malalasapan kung gaano kahalaga, kaimportante ang kanilang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa madaling sabi, sila ay tatanggapin po sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Opo. So mga kapatid namin, iniling natin sa Allah na maging matatag po tayo, manatili sa tinatawag na pananampalatayang Islam. So bago natin po makalimutan ang ating pinakapaksa dahil itong araw na Huwebes, sabihin po natin ay ito'y panimula o first time sa kumbaga ating paghinto sa medyo matagal-tagal na kailang buwan po dahil siyempre nagbakasyon po tayo at nahinto po ang pag-aaral sa araw ng Huwebes. Meron tayong mga ibang araw na pag-aaral para po sa ating mga sister. Opo. Meron tayong araw ng Linggo at meron tayong araw ng Lunes. So meron tayong 3 araw po yan para sa mga sister po natin. So ang ibig sabihin mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, itong araw na Huwebes na ibinigay po natin at ating pong kung saan pinili na para sa pag-aaral, ito ay malaya, nakabukas sa mga kapatid natin na matatagal na ng mga Muslim at mga bagong yakap ng Islam. Opo. Bali, ang Huwebes po sa araw na ito na kung saan pag-aaral po natin ay tuwing Huwebes sa oras na 4 o'clock hanggang 5 o'clock. At ang ating paksa ay mayroon tayong isang libro na gagamitin na kung saan fiqh, opo, tinatawag na yung mga batas, no? Opo. So dito po tayo nagsimula sa unating episode kasi ito yung gagawin natin na unang episode po natin sa fiqh na kung saan ang ating pong tatalakayin at pag-uusapan kahit na po ito ay na pag-aral natin sa una o na may nakapagbahagi sa atin ay wala pong problema at walang masama kung magbalik-aral po tayo nang sa ganun ay lalo natin pong kung saan kumbaga matutunan. Opo. Okay. Bali ang nating pag-usapan ay patungkol sa tinatawag na at-tahara. Opo. At-tahara. Kumbaga sa wikang Arabic, yun po at-tahara at sa wikang Tagalog ay ang kalinisan o di kaya ang kadalisayan. So, itong at-tahara o di kaya kadalisayan mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, isa ito sa pangunahin
na kung saan dapat matutunan at malaman, maintindihan ng isang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil paano po niya magagawa ng ganap o tama yung isang bagay na gagawin niya na pagsamba para kay Allah subhanahu wa ta'ala kung pagdating po sa kalinisan at kadalisayan ay hindi po niya naiintindihan at hindi po niya naunawahan. Opo. So, ang kalinisan po o kadalisayan, ang ibig pakahulugan po ito ay kung saan yung tatanggalin natin o di kaya lilinisin po natin mula sa marumi patungo sa tinatawag na magiging malinis. Sa madaling sabi, maglilinis tayo, isa sa pamamagitan ay pamamagitan ng gagamit po tayo ng tubig. So ibig sabihin kapag paglilinis na ang gagamitin po natin ay tubig o di kaya nabanggitin sa isang hadith na kung saan pwedeng gamitin yung turab, yung sinatawag na lupa. Kasi ito po ay nagagamit minsan kapag walang tubig, halimbawa yung gustong magdarasal, magsala, kumbaga, kaso lang wala siyang mahanap na tubig dahil siyempre walang-wala po talaga para mag-ablusyon. Kaya yon pinahintulutan pa rin na gumamit siya ng tinatawag na alabok. Ibig sabihin at tayammum. Opo. So, ibig sabihin, pag sinabi na gagamit tayo ng tubig, lumalabas dun ay ang lilinisan po natin ay ang ating tinatawag na panlabas. Opo. Kaya isa ito sa tinatawag na iniobligado excuse, sa isang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala na priority na bago linisin niya muna ang kanyang kumbaga pangangatawan o sa panglabas po ng katawan po niya bago niya isasagawa ang isa sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tinatawag na kung saan at-tahara kailangan ay maisagawa po niyang tinatawag na at-tahara. Opo. Okay. So bali dalawang uri po ang tinutukoy na dapat linisan o dapat dalisain po mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam. So isa rin po yung tinatawag na panlabas. Sa madaling sabi, ang ating pong kumbaga pangangatawan po. Kasi kung madumihan ito ay dapat linisan. Opo. Ugasan halimbawa yung mga nararapat na dapat ugasin. Kumbaga pagdating sa ablusyon, ano yung dapat ablusyunan? O pagdating na naman sa nararapat na maliligo para maging malinis at malinis yan ang katawan, yun po ang gagawin. So isa rin po yan sa uri na kung saan tinatawag na dapat linisin at dapat dalisain po yan. Pangalawa po mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam na dapat linisan ay tinatawag na panloob. Pag sinabi na panloob, ito yung pinakapangunahin at priority na dapat linisin sa ating pong kumbaga katawan na kung saan panloob. Unang-una na tinatawag na dapat linisin sa ating panloob ay tinatawag na asyirk. Yung alimbawa, ang isang tao ay may paniniwala. Opo, ang kasulang ang kanyang paniniwala ay paniniwala sa iba, hindi si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tinatawag na si musyrik. Siya tinatawag na nagtatambal. Kaya nararapat po na unang-unang lilinisin ng isang tao sa kanyang puso ay ang tinatawag na asyirk. Ang pagtatambal na kung saan sumasamba ng iba. So bakit natin po nasasabihin na ito yung pangunahin na dapat linisin sa ating kumbaga panloob? Pansinin niyo po, sa mga balik Islam po sa atin, alhamdulillah, sa mga naging Muslim o nag-Muslim po, tingnan niyo po, di ba nung hindi pa tayo Muslim at tayo ay nag-Muslim, di ba bago natin tanggapin po ang Islam, ipinaliwanag ng tagapagturo sa atin na dapat bago niyo tanggapin ang pananampalatayang Islam ay dapat malinaw na malinaw sa inyong puso. Di ba? At dapat handa po kayo na kung saan itakwil lahat ng inyong mga opo. Nararapat na dapat itakwil niyo lahat ng mga paniniwala niyo dati na kung saan patungo sa paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ang ibig sabihin, pangunahin, nalilinisin po ang ating mga puso na kung saan una doon ay tinatawag na yung
matanggal po tayo, makalis po tayo sa tinatawag na asyirk o di kaya pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. So, kaya ginawa po natin nung tayo yumakap ng Islam, dahil tinatanong tayo ng nagpapalayo, malinaw po ba sa atin? Handa po tayo, ang ating puso. Kailangan mula sa puso ha, kasi siyempre hindi tatanggapin ang ating pagtanggap ng Islam. Lagi natin sinasabi, opo, handa na po ako mula sa puso ko. Liban kung may mga minsan mga naikukwento na natanggap daw ng Islam na dahil sa pamamagitan ng marina napilitan, dahil siyempre yung ammonia ay pinipilit niya na mag-Muslim, kaya siya na naman hindi niya kayang pasubuin. Hindi niya kayang, kumbaga, sway ng kanyang amo kaya tumanggap. Bukod doon po, pero yung mga tunay na yumakap ng Islam, ito yung po yung palaging sinasabi sa kanila na kailangan mula sa puso. At kapag sinabi niya na, opo, handa po ang aking sarili at mula sa puso ko natatanggap yung si Allah, kaya wini-welcome po natin yung taong gustong mag-Muslim. Ako, bago ko yan na, halimbawa, bago ko ituro sa kanya yung pamamaraan ng pagtanggap ng Islam, tinatanong mo na yan. Kaya kapag sinabi niya, malinaw po mula sa puso ko, tatanggapin mo si Allah. Yun, sa kanilang po natin ginagawa yung pamamaraan ng pagsashahada, kumbaga, pamamaraan ng pagtanggap ng Islam. Kaya yung tinatawag na shahadatain, ibig sabihin nun, yun ang unang lilinisin po sa ating puso. Na matanggal po yung paniniwala sa una na paniniwala na iba na hindi si Allah subhanahu wa ta'ala pinaniniwalan bilang tunay na Diyos. At ipapasok po natin ng tunay na paniniwala natin ay walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. So doon nagsimula. Kaya pagkatapos natin tanggapin ang Islam, di ba, papayon po tayo. Na mula ngayon, pag-aaralan natin po yung pananampalatayang Islam, kung ano yung mga pangunahin. Siyempre, mga pangunahin, yung pag-udo, yan, magkakasunod, pagdadarasal. At iba pang mga magkakasunod na mga kautusan po sa pananampalatayang Islam. So, pero, yun pa rin ang nauna, yung unang lilinisin po natin ay ang shirk sa ating mga puso. Siyempre, kasama po rin doon na pagkatapos natin tanggapin ang pananampalatayang Islam na dapat maging malinis pa rin, normal, yung tinatawag na inggit. May mga tao na kung saan dahil sa uh, walang alam sa pananampalatayang Islam o kahit na mayroong alam sa pananampalatayang Islam pero mahinang pananampalatayang Islam, kahit na sabihin natin na dati ng Muslim na. Kumbaga sabi nga nila, Muslim. Excuse. Na sinasabi. Pero minsan pa rin nagkakaroon siya ng inggit. Inggit. So, isa rin po yan sa dapat linisin ating puso na mawala po yung tinatawag na inggit. Mayroon tayong, kumbaga, pinahintulutan sa Islam na pwede tayong magkaroon ng inggit. Pero, special, dalawa lamang sinabi sa hadith. Dalawa lamang na pwede natin sila kainggitan. Kumbaga, yun ang ilalagay natin sa puso na itong inggit na nasa sa akin ay hindi po yung inggit na kung saan inggit na nalalabag po sa pananampalatayang Islam. Kundi ang inggit na nasa sa akin ay ito yung pinahintulot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dalawang bagay po lamang. Una, doon tayo mainggit sa isang taong pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman sa Quran. Binigyan ng Allah ng kaalaman sa Quran, natuto siya magbasa ng Quran. Alhamdulillah. Kaya mapalad po ang mga taong natuto magbasa ng Quran dahil sila yung mismong sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dapat kainggitan sila dahil siyempre natuto sila magbasa ng Quran. At yung kanilang, kumbaga, natutunan sa banal na Quran, ito'y talagang ginagampanan nila. Binabasa nilang banal na Quran at inaalam niya kung nasa sa loob ng Quran at isinasabuhay nila ang banal na Quran at ito'y binabasa nila sa araw at gabi. Magkakasama yun, ha? Kailangan yung taong mainggit sa taong natuto magbasa ng Quran ay taong natuto magbasa, binabasa sa araw-araw at ito'y sinasabuhay niya. Paano natin kainggitan yung tao na kahit na pinagkaluban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman sa Quran? May alam na. May alam na. Mari na mayroon. May alam na pero hindi niya po sinasabuhay kung anong mayroon sa Quran. At hindi niya ito binabasa sa araw-araw. Dahil nagpabaya po siya. Dahil na ano po sa makamunong bagay. Di ba, minsan may mga sinasabi niya, bakit si ganun, may alam, sa Quran, bakit ganun siya, di ba? So, hindi yun ang tinutukoy na dapat mainggit tayo sa kanya.
Ang tinutukoy ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dapat mainggit tayo sa kanya ay yung talagang natutunan ng banal na Quran, ito ay sinasabuhay niya kung anong utos ng Quran at ito ay binabasa niya sa araw at gabi. Kasi kaya tayo nainggit sa kanya dahil araw-araw kumikita siya ng malaking gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Araw-araw kasi bawat litra na binabasa niya, bawat segundo, bawat minuto na binibigay niya na oras para sa pagbabasa ng Quran ay lalong dumadami ang kanyang gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mainggit tayo dapat doon. Yun ang ibig sabihin nun, mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam. Di ba minsan nainggit tayo sa mga taong may mga binigay na talent kaso lang minsan hindi yung mismong kagustuhan ng Allah, kaya hindi tayo dapat mainggit doon. Di ba? Okay, yun ang una na sinabi ng mahal nating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dapat tayong mainggit sa kanya. Opo. Pangalawa, sinabi ng propeta ay yaong taong pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kayamanan. Ito yung mayaman, dumami ang pera po niya, pero hindi sinasabi na kuripot at hindi sinasabi na hindi tumutulong. Kundi siya ay mapagkawanggawa, matulungin sa mga taong nangangailangan. Ibig sabihin may kayamanan po siya at ito'y ginugugol niya sa araw at gabi. Ibig sabihin nun, ibinibigay niya o tumutulong siya sa mga taong nangangailangan na nararapat. Subhanallah. So dahil siya ay araw at gabi ay tumutulong sa mga tao mula sa kanyang kayamanan, kaya yun ang sinabi ni Propeta na dapat mainggit tayo sa kanya kasi araw at gabi rin ay kumikita rin siya ng maraming gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanyang pagbibigay palagi ng tulong po mga kapatid namin sa pananampalataya. Ang nakakalungkot ay yung ginagawa niya ito na nagbibigay ng marami din, tumutulong sa mga nangangailangan. Ang problema, pagdating sa paniniwala, pagdating sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya pinaniniwalaan si Allah. Kaya, paano siya kikita ng maraming gantimpala mismo yung tagapagbigay ng gantimpala hindi niya pinaniniwalaan? Ito po, alam natin lahat yan. Lahat. Maaari na mayroon tayong mga kilala na hindi naniniwala kay Allah. Sa madaling sabi, hindi siya Muslim. Hindi siya nagbalik Islam. Hindi siya naniniwala kay Allah. Pero patuloy pa rin na tumutulong sa social media. Napakarami itong nakikita. May mga babae, may mga lalaki na talagang mapagbigay, matulungin. Kaso lang, yung mismong tagapagbigay ng gantimpala sa mga gawain ng mga mabubuti, hindi nila pinaniniwalaan kung saan si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya saan sila kukuha ng gantimpala dahil yung mismong nagbibigay, hindi nila pinaniniwalaan. Kaya sila yung hindi kasama sa dapat kainggitan. Kahit na sinabi ni Propeta na mainggit sa dalawang bagay, pero yung tinutukoy doon na nagbibigay ng kayamanan o tumutulong sa araw at gabi, yaong may paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala kasi siya ay kumikita sa tuwing siya ay nagbibigay ng tulong. Hindi kasama doon yung hindi naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi nga, walang saysay at walang kabuluhan, liban lamang kung sila'y magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala at tanggapin si Allah subhanahu wa ta'ala, sigurado po yan na kung saan magkakaroon sila ng gantimpala mula sa Allah. Okay. So yun ay dalawang uri na dapat kainggitan mga kapatid. Pero bukod doon, ito yung tatanggalin natin. Inggit siya dahil sa ano po siya, kung ano yung mga inggit na hindi maganda. So yun ang tatanggalin at lilinisin sa ating puso. Siyempre, kasama rin sa lilinisin sa ating panloob, sa ating puso ay ang pagyayabang. May tao na mayabang. Kumbaga, kung sila'y malaking pamilya, kung sila'y mayaman, pinagyayabang niya. Kami, mayaman kami, mga malaking pamilya kami, mga magagaling kami. Yan. Kasama yan sa dapat linisin sa puso ng isang tao dahil yan ay hindi po pwede. Yung nagmamalaki, nagmamalaki siya, yung minamalit niya yung kanyang kapwa-tao. Yan, makasama rin yan sa mga karamdaman ng puso na dapat malinis. Kasi kung manatili po sa isang tao na lagi siya nagyayabang o minamalit niya yung tao, baka natamaan po siya ng isang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi makakapasok kailanman sa paraiso
yaong may nasa kanyang puso kahit katiting na maliit na maliit katiting na kung saan tinatawag na al-kibr. Kaya ang kibr, ito yung ipinaliwanag ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nang nagtanong ang sahaba, "Ya Rasulullah, yung pagsuot ko ng damit ng maayos, yung pagsapatos ko ng maayos, ito ba'y pagyayabang?" Hindi yun ang tinutukoy ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasi yung pagpapaayos, yung paglilinis, ito'y kabilang sa tinatawag na al-Islam, na dapat isang Muslim laging malinis, dapat laging maayos. Yun ang tinutukoy doon. Ang sabi ni Propeta, dalaw lamang ang tinatawag na kibr, o dalawa lamang. Una, yung tinatawag na hindi tumatanggap ng katotohanan. Batarul haq. Kahit na nasabi na ito'y katotohanan, may patunay mula sa hadith ng propeta, mula sa Quran, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito yung dapat gawin. Pero, hindi pa rin tinatanggap. Kaya ito'y tinatawag na isang kibr. Nagmamalaki siya, nagyayabang po siya, na kung saan yung pinagmamalakyan ay salita ng propeta at salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Opo. So yun ang una na hindi tatanggapin sa paraiso. Ibig sabihin, patarol haq. Ito yung taong hindi tumatanggap ng katotohanan. Pangalawa, ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yung taong minamaliit na yung kapwa niyang tao. Kung siya mataas ang posisyon, tapos may kasama siya, at Maybe up. I will check. use ayan, upa. Okay. Inob natin muna yung busis ni sister kasi naririnig. Okay, bilang pagpapatuloy po, yung nga, pangalawang tinutukoy na keyboard na hindi makakapasok sa paraiso kailanman ay yung minamalit na yung kapwa niya. Pagdating sa posisyon, kung mataas ang posisyon, parang iniisisi na yung tao. Kung pagdating sa itsura, kung siya pinakamaganda, yan, hindi yan kung ano mga sasabihin niya. Yan, pangitian, parang ganun. So, minamaliit niya. Pagdating sa grado, mataas ang grado niya, ano yan, walang pinag-aralan yan. So, maingat po tayo dyan. Yan ang dapat linisin sa ating mga puso. At iba pa ang mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam. Okay. So, ang mga ito, na kung saan sinasabi po natin na dapat linisin, dalisay ng panlabas, ibig sabihin sa pangangatawan, at panloob na linisin sa ating mga puso kung anong mayroon na kung saan hindi kaaya-aya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito po ay kautusan ng Allah at ito po ay magiging dahilan gahanap na tayo mamahalin ni Allah subhanahu wa ta'ala kung ito ay ating pong gagampanan. May promise ang Allah subhanahu wa ta'ala na silang mga taong laging naglilinis, silang mga taong kumbaga palagi nila ginagawa ang pagdadalisay, sila po yung tinatawag na mamahalin at mamahalin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yung aya sa Quran na binanggit natin kanina, sinabi ng Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahirin. Yung mutatahirin dun po, ito yung tinutukoy niya. Nang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan si Allah ay nagmamahal sa mga taong palaging nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala at tawabin. Laging nagbabalik loob. Pag na-realize niya, nagkamali siya, nagkasala po siya, nadaya niya kanyang sarili, nakagawa siya ng kasalanan, magbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nagtatawba po siya. Nagtatawba. Aking Panginoong, tinanggap ko na nagkasala ako dahil sa aking kahinaan. Dahil sa aking kahinaan ng pananampalataya o dahil sa aking kakulangan sa kaalaman. Kaya yun, isa rin yan sa minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil siya ay laging nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero yung pangalawa na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa yuhibbul mutatahirin, at nagmamahal din si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong mutatahirin, mga taong nagdadalisay, mga taong naglilinis. Ibig sabihin, ginagawa po nila yung tinatawag na
at-tahara. Subhanallah. Na ang tahara na kanilang ginagawa ay ginagamit nila sa panlabas at saka sa panloob, mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam. So, mga kapatid namin sa pananampalataya, ang paghugas, paglilinis, pagdadalisin na tinatawag na at-tahara, ito ay kinakailangan din ito sa lahat ng mga uri na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bago gawin ay kailangan mayroon tayong tinatawag na at-tahara o tayo ay nakapaglinis. Sa madaling sabi, nakapag-udu. Opo. Yun, halimbawa, magsasala po tayo. Sa oras na tayo magsasala, unang titingnan po natin, dapat maging malinis muna ang ating pong kasuotan. Opo. Yan. Kaya minsan nakakalungkot, may mga Muslim, sa bagay minsan hindi natin sila masisisi sa trabaho nila. Di ba yung trabaho na yung palagi ka narurumian, nadudumian. Di ba yung sa mga sa shop, sa mga mekaniko, di ba? Yung mga mga trabahador na dadala ng simento, gumagawa ng ano, di ba? Nadudumian, narurumian yung kanilang ano po mga kasuotan. So may mga iba sa kanila na dahil siyempre abala pa na uuwi o di kaya magpapalit pa dahil siyempre nagtrabaho siya, tapos ngayon dahil nag-adan na, pupunta na sa ablusyonan, mag-ablusyon at magdadarasal. Minsan mayroon dito po sa Saudi Arabia kasi siyempre yung mga trabahador, makikita mo pag-adan na mula sila sa building na yun, bababa sila, pupunta sila sa masjid. Yung kasuotan po nila, kasuotan po doon, di ba hindi po yun kung titingnan nababagay na kahit anong mayroon ka, nakikita mo naman na may dumi-dumi na, mga labog na, tapos iharap mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan niyo po, di ba isang ugali ng tao, especially sa Pilipino po, di ba pag mayroon tayong pupuntahan, lalong lang may mga party, di ba nagpapaayos tayo ng ang susuotin natin pinakamay na para makita tayo doon sa party na yun na okay na yung suot natin. Kumbaga nag-uunan pa sa mga kasuotan. O di kaya mayroon tayong pupuntahan na mga pinuno, o di kaya may mga katungkulan. Ibaba po natin. Okay, doon tayo sa, sabihin natin yung barangay, chairman. Mayroon tayong kakailanganin sa kanya, pupuntahan tayo sa kanya, di ba? Mayroon irereklamo. Di ba, magpapakita tayo ng susot ng maayos? Para siyempre, pagharap natin kay barangay, chairman, magandang pagtingin niya sa atin. Kasi kung halimbawa, papunta ka doon, kung ano nung mga suot mo, di ba, mababad trip siya? Ano ba itong tao? Kahit sabihin natin na i-welcome ka, pero iba pa rin yung, kumbaga, nararamdaman niya sa atin. So, ugali po ng tao na siya ay nagpapaayos, nagpapaganda, at higit sa lahat, magpapakita po siya na maganda siyang tingnan. Ang tinutugin natin katulad natin itaw. Ano pa kaya na ang ating harapin? Kasi ang pagdarasal po sa oras na magdadarasal ang isang tao, siyempre ang harapin niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang harapin ay isang tunay na Diyos na lumikha ng lahat. Lumikha ng sanlibutan. May-ari ng 7 palapag na langit, may-ari ng 7 palapag na lupa. May-ari ng kabilang buhay, may-ari ng paraiso at impyerno. Ang ating haharapin, subhanallah. Tapos, kung ano nung suot natin na hindi maganda o hindi maayos. Kaya kung ang ating ugali ay sa pagdating sa kapwa nating tao ay nagpapaayos tayo, di ba higit na dapat tayo magpaayos? Higit pa ang ating pag-ayos dahil ang harapin natin po mismo yung Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tama po yung kung ano yung maganda at okay suot mo, yun ang dapat. Ako, hindi ko nababanggitin. Experience ko talaga mismo. Kasi hindi naman pwede magbanggit tayo. Pero yung experience ba na nakikita natin na hindi dapat ginagawa? Mataas ang katungkulan sa company. Subhanallah. Pero magtataka ka, siyempre kapag si magpupunta, ito ay para mayroon ding makuha na aral. Pupunta sa alimbawa sa opisina, grabe yung suot niya. Naka-necktie. Basta makita mo talagang
sasabihin mo ito mataas ang katungkulan. Ang haharapin niya po, magkakatulad ng tao. Pero kapag nagsasala po kami, pupunta kami sa masjid, magtataka kami. Minsan, ang suit niya, naka-sleeveless. Tapos, nakapuruntong. Kumbaga, parang kanyang paniniwala, simple. Si Allah, walang problema, tatanggapin niyang lahat. Tama po. May hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi na tinitingnan ang ating anyo. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Hindi katotohanan, hindi tinitingnan niya lang ating mga ano ang ating mga itsura. Sino tayo? May isang hadith na malabisikum. Hindi na titingnan anong mga suot natin. Walaki yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Subalit ang titingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala ating mga puso at ating mga gawain. Pero ipinaliwanag ng mga scholar, hindi ibig sabihin noon na yun ang sinabi ni Allah na hindi natitingnan ng mga itsura at mga suot natin. O sige na, kahit ng suot ko ay butas-butas na, wala problema kasi di tinitingnan ng Allah. Logic lang. Subhanallah. Kaya sabi ko, kung ikaw ay harap sa katulad mong tao, nagpapaayos ka, ano pa kayang tunay mong Diyos? Hindi ka magpapaayos, di ba? Dapat magpapaganda ka pa sa kanya dahil siyempre haharapin mo siya. Kaya yun ang ibig sabihin ng hadith na yun na sabi ng mga scholar. Sinabi na hindi titingnan ni Allah pero hindi ibig sabihin nun, hindi, kailangan magpapaayos ka pa rin dahil ang harapin mong Allahu subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kung marunong magbigay ng grade, yung guro, kung sino yung, di ba, mayroon tayong minsan sa school, nakakusin ng ribbon, o di kaya ngayon, mga medalya ay binibigay, na siya ay, kumbaga, dahil siya ay cleanliness, di ba, malinis na siya palagi. So, ibig sabihin noon, ang tao marunong siya pumili kung sinong nagpapaganda. Ano pa kaya si Allah subhanahu wa ta'ala? Lalong-lalo na kapag sasambahin natin siya, di ba? Magbabanggit tayo ng mga pagdadakila sa kanya. Kasi pag nagsala tayo, Allahu Akbar, Subhana Rabbil Azim, mga binabanggit po na kung saan mga pagdadakila sa Allah Subhanahu wa ta'ala, paglululati sa paglululati sa Allah Subhanahu wa ta'ala, pagpupuri sa Allah Subhanahu wa ta'ala. Pero yung kasutan mo, di ba? Kaya dapat bago tayo magdarasal, ito yung una, tingnan po ang kasutan natin. Tingnan po ang ating, kumbaga, pangangatawan. Kaya sabi pa rin ng mga scholar, pati rin po yung ating, kumbaga, pagsasalahan. Halimbawa, kasi sa aming mga kalalakihan, alhamdulillah, obligado sa masjid, di ba? Walang problema kasi may nakasiparate na masjid na pinagsasalahan. Malinis yun, sigurado yan. Yung mga sister, na sila ay mas may na may sa bahay sila magdadarasal. Kaya dapat, yun, sigurado yun kung saan yung nagdadarasal. Kailangan malinis yung sinasalahan, yun ang pinaka-tinutukoy doon. Yung makan, lugar kung saan kasi siyempre, may mga bahay, siyempre yung amo natin mismo, mayroon silang sariling pinagdadarasalan. So tayo rin, trabahador nila, mayroon din tayong sarili. Ang mahalaga yung sa atin, siguraduhin po natin. Malinis yung musala, malinis din yung lugar, o siguraduhin na walang umiido na hayop, o ano pa man. Basta ang sigurado malinis yan. Yun ang una. Okay. Ang kasunod po doon na dapat linisin, na siguraduhin, pagkatapos ng makita ang ay yung tinatawag na sa pag-aayos o paglilinis sa ating kabahabagin ng ating katawan dahil tayo ay magdadarasal. Pagdadarasal. Opo. Kaya mga kapatid namin sa pananaman, ibig sabihin, siguraduhin po natin yung mga dapat ugasan, dapat linisin na nabanggit sa hadith, nang sa ganun ay maging tama yung ating paghuhugas o paglilinis o pagdadalisay. Ang pagdadalisay, paghuhugas, mga kapatid, maraming tinutukoy na dapat gawin ito bago gawin yung isang bagay. Katulad ng nabanggit sa paghahawak ng Quran. Opo, kailangan din malinis tayo, nakapaglinis tayo. O di kaya pati yung pagtawab sa Kaaba. Yan, isa rin po yan sa
kautusan sa isang magtatawaf na dapat po siya ay maghugas, mag-aablusyon, maglinis, dadaan muna doon. Hindi po katulad ng sa'i kasi may dalaw pong sa mga nakapagsabon ng umrah, ito alam nila. Sa mga hindi pa nakapag-umrah, baka ma-express nyo po. Di ba, kapag tayo nagtatawab, mayroon tayong tinatawag 7 ikot na tawaf yan. Magkaiba sila sa patakaran dito at saka doon sa pagsasakay sa umrah po. Dito po ang patakaran sa pagtatawaf sa oras na masira ang ablusyon po natin, masira yung udu po natin, di ba dapat mag-ablusyon tayo? Yun ang gagawin natin, obligado. Kung nakaikot tayo ng dalawa, hinto tayo kasi nasira ang ablusyon natin, nakautot tayo, anong ibang dahilan, tapos alis tayo kaagad at mag-ablusyon. Pag nakapag-ablusyon tayo, nakapag-ugas, nakapaglinis, babalik dito. Pag nakabalik dito, yung 2, yun ang itutuloy niya sa 3, 4 hanggang 7. Yun ang isa sa patunay na ang pagtatawaf ay kinakailangan may kalagayan po tayo na may ablution po tayo. Opo. Okay. Pagdating na naman sa sa'i sa Safa wal Marwa, ito yung tinatawag na kung sakali na mangyari na masirang ablution po natin, huwag tayo huminto. Ituloy natin ang paglalakad, pag-ikot sa Safa wal Marwa hanggang matapos. Pagkatapos, labas ka na, saka na lang po, kumbaga kung mag-ablusyon, maligo at saka ibang gagawin. Yun ang kaiba nila. Sa madaling sabi, yung sa pagtatawaf, sa oras na mawala, masira, mawala ng bisa ang ating pag-ablusyon, kailangan mag-ablusyon uli, saka na lang ipagpatuloy. Balik at ganapin, kumpletin yung pito. Pero dito sa Safa wal Marwa, hindi. Kung nasira ang ablusyon natin sa pangalawa o pangatlo, okay na yun. Tuloy na, huwag ka nang minto hanggang sa matapos mo. So, ibig sabihin, ang paghugas, paglilinis, talagang ito ay kinakailangan sa mga bagay na kung saan mga sinabi ng propeta, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na dapat manatili na malinis, manatili na dalisay, at manatili na nakapaghugas po tayo. Okay. So, sa ngayon po, mga kapatid namin, sa pananampalataya, ating pong napag-usapan ay patungkol po sa tinatawag na at-tahara o at-tahara. Malawak ang usapin po sa tinatawag na tahara. Opo, kasi yun lang muna ating unang episode. Bali sa susunod po na Huwebes, sa next Huwebes po, ating pong ipagpatuloy na kung saan ano yung kabaliktaran. Ano yung kabaliktaran ng at-tahara? So, ang kabaliktaran ng at-tahara ay ang najasa. So, ito yung ating pong pag-usapan sa susunod na ating pong klase o pag-aaral po. So, malawak po rin ito at ang ginagawa po natin ay kasi isang libro yan ay sinasamaris po natin hanggang sa inshallah patapos natin yung isang libro. Opo. So, dahil po kailangan na yung mga katanungan dahil siyempre kung may mga hindi malinaw sa atin, so itong natitira pong 10 minuto, meron akong 10 minutes kasi for 50 sa aking oras, hindi ko alam kung magkapares tayo ng time. Minsan yung relo natin sobra higit advance, minsan kulang. Opo, so mayroon akong natitirang 10 minutes. Kung maaari po, wag po tayong mahiya, lalong-lalo na yung mga bago kasi nakita ko may bago rito. Pwede na po tayo magtanong para po mabigyan natin ng kahit papano ay mabigyan ng linaw kung alam po natin. Kung hindi natin alam, ay siyempre mapipilitan tayo magtanong sa mga mas nakakaalam. Dahil sa katunayan, lahat naman tayo nag-aaral. Hindi porket na tayo nagtuturo rito, hindi tayo nag-aaral din. Nag-aaral kasi marami pang dapat natin malaman dahil ang kaalaman po ay napakalawak po yan. Kahit na po makarating tayo, maging doktor po tayo, hindi po pwedeng isipin natin na ito na ako dahil nakuha ko na lahat ng kaalaman. Hindi. Kasi sa Quran, ang sabi ni Allah, wama utitu minal ilmi illa qalil. Wala akong ipinagkaloob sa inyo na kaalaman, kundi katiting lamang. Malit lamang na kaalaman. Kaya ito yung sinasabi natin na hindi pwedeng magyabang, magmalaki yung nakapagtapos na naging doktor, naging magister. Hindi ako, doktor na ako, magister ako, kaya hindi. Kasi ito pa rin ay lalabas na resulta, binigyan tayo ng Allah ng kaalaman, ay napakaliit lamang. Ano ibig sabihin nun? Okay, ibig sabihin nun, ikaw na mataas ang pinag-aralan, siyempre, lamang ka pa rin sa taong mababang pinag-aralan.
Pero ang tawag pa rin sa inyo ay maliit ang kaalaman ay pinagkaloob nila sa atin. Dahil para manatili na maging mapagkumbaba ang tao. Para manatili ang tao na laging nagpapakumbaba kasi sinabi niya lang maliit, dapat pala mapagpapakumbaba ako. Kasi kung magpapataas ako, magmamalaki ako, lumalabas doon na parang malaking kaalaman. Hindi. Ang ibig sabihin nun, para ikaw ay manatili na magpapakumbaba dahil maliit na kaalaman na pinagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala. So sa ngayon po, bibigyan po kayo ng pagkakataon na makapagtanong. Pwede mag-chat kagad or pwede magsalita kagad. Wala pong problema. Tingnan ko po kasi may nag-chat. Katanungan po muna, inshallah. Maganda pa rin na ang katanungan ay kasama po, related po sa ating kumbaga subject on ating pinag-usapan. Kumbaga, pero kung wala tayong may tatanong at mayroon tayong itatanong na hindi kabila po sa ating pinag-usapan, wala pong problema, pwede natin itanong. Pero mas maganda pa rin kung ano yung ating napag-aralan, kung mayroong hindi malinaw po. Okay? So, bismillah po, pwedeng magtanong, magsalita ka agad o mag-chat. Basin ko muna itong nag-chat. Salam po, Ustad. Nagtanong po si Sister, Sister di makulangan. Salam po, Ustad, ano po bang araw ang klase po sa Quran at anong oras po? Maganda yung tanong, bali ang ano po sa Quran ay doon pa rin sa Lunes. Kaya itong darating na Lunes po, Lunes magsisimula na po tayo 1:30 hanggang 2:30. 1:30 hanggang 2:30 sa Lunes po yun, sa Monday. Ito po yung sa kumbaga Arabia, ibig sabihin halo-halo po yun. Siyempre mag-aaral tayo, focus pa rin doon sa Quran. Focus pa rin doon sa Quran. Opo, at ito ay advance din ito sa mga advance na marunong na magbasa ng Quran. Mayroon tayong pag-aaral na kahit na sabihin natin pangkalalakihan, doon sa Tuesday at saka sa Wednesday po. Tuesday at saka Wednesday. Pwede tayo makinig. Kasi ang maganda roon, bawat isa sa kanila binibigyan natin ng pagkakataon at binabasa nila bawat salita, bawat doon na kalima sa banal na Quran. At tayo rin ay pwede rin sumusunod doon, sumusundan doon. Tiyak po na dagdag kaalaman po yun, inshallah. Welcome po kayo doon. Pero hindi na tayo ano po, pwede magsalita kung mayroon importante na itatanong po, wala pong problema. So, ang ibig ko sabihin, yung mga advanced na natutunan, mga matatagal na nag-aaral ng Arabic at natuso sa pagbabasa ng Quran, kasi ngayon, natapos namin Suratul Baqarah, ngayon nagsimula na kami na sa pagbalik ko sa Suratul Al-Imran, ngayon na itong nakarang Wednesday, natapos namin yung hanggang 15. So, sa susunod, ang aming pong babasa naman, mari na 16, 17, 18, depende po yan. Kasi minsan dalawang talata, tatlong talata. So para po makadagdag ng kaalaman po sa inyo yan. So gabi po yun na, gabi, 9 to 10. 9 to 10 po. Okay, yun po ang kasagutan doon sa ating katanungan ng ating sister tungkol sa anong araw ang Quran na pag-aaral at anong oras po. So ganun pa rin yun, sim-sim, sabi nga nila. Lunes, 1:30 to 2:30 po. Okay, next. Meron tayong 6 na minuto na natitira. Sino pang, ano po? Okay. 6 na minuto po. Baka mayroong kukuha sa katanungan. Pwede rin magsalita kagad o mag-chat. Wala pong problema. Minsan, mayroon tayong bisita na yung namumuno mismo sa Islamic Center na babae. Hindi ko alam kung siya ito. Siya ba siya o hindi ko alam kung kasi may walang pangalan po. Hindi ko alam kung sino yan. Kung hindi po siya, pwede siya magsalita kung sino siya kasi ang akala ko siya po yun dahil siyang kaunaw ng pumasok dahil lang sabi niya sa amin dahil bago siyang nakaupo na siyang namumuno sa pagtuturo namin pag lilecture namin, opo, na gusto niyang sumasama, nakikinig. So, nandiyan na po siya. Kaya kung siya po yan, kasi hindi ko sigurado, dahil hindi ko pa tinanong, ito pong si Im, sino po sila?
kung hindi ako nagkamali, inisip ko kanina baka ito yung namumuno sa Islamic Center o iba ito. Pwede po magsalita kung kasi hindi naman naintindihan yung Tagalog ko kung siya yung kasi ano po, sabihin natin iba yung lengguwahe. Pero kung Tagalog po siya, kung Pilipino, pwede siya magsalita para masigurado natin kung sino po ating isang bisita. Itong mga iba, kilala po natin dahil mga lagi yan umaatin. Okay po, ito yung pangalawang ano, salam po Ustad, magtatanong lang po ako kung halimbawa po na di nakagawa ng kulang sa Lasul Fajr. Kahit late na po pwede ba magdarasal pa rin po ba? O kahit anong sala na nakaligtaan? Maganda yung tanong ni sister po. Sino pong nagtanong? Si Juan? Si ano pa rin, Mariam. Sister Mariam. Salamat po sa inyong katanungan. Napakaganda pong tanong. Tama po. Bali, ang gagawin po natin kapag tayo ay nakatulog ng mahimbing at nakagising tapos tapos ng Salatul Fajr, ang sabi po ng mga eskolar, sa oras na makagising tayo. Sa oras na makagising tayo. Okay. Gumising tayo, sabihin natin, ano na, tanghali na. Kumbaga sa sobrang sarap ng tulog, tanghali na. Basta, kung anong oras po tayo, kumbaga, nakagising, wala po tayong gagawin kundi pupunta sa CR. Sabi po ng eskolar, wala kang ibang gagawin. Huwag ka muna tingin sa mga cellphone. Baka may chat, baka may message. Hindi na. Didiretso ka sa CR. Opo. Normal, pag kagising natin, medyo yung mata natin, medyo ano po. So, ang basta sigurado, basta wala tayong kakausapin, wala tayong gagawin na iba, maliban na didiretso sa CR. Opo, gawin natin yung anong mga gagawin. Gagamit ng palikuran, tapos mag-ablusyon na at magdadarasal ka agad. Hindi po pwede yung nakagising po tayo, tapos sasabihin, oh, nalate ako, kagigising ko lang. Anong oras na? O di kaya, kung ano ang ibang gagawin, wala po tayong gagawin, kundi yun. So yun po ang unang kasagutan doon sa na-late, na nakatulog po siya at pagising niya ay lagpas na sa Salatul Fajr. Opo, kahit anong oras po tayo, kahit natanghali na, magdarasal tayo muna ng Fajr. Kung duhur na, saka na lang magsala ng duhur. Okay, yung pangalawang tanong na magdarasal po ba kahit na sabihin natin na ng sala nakaligtaan. Opo. Ang nakaligtaan kasama po sa sinasabi na nisyan. Ibig sabihin nun, nakaligtaan po natin na Salatul Asr ngayon. Naging abala tayo, naging parang nasarapan sa pagkikwento-kwento. Di kaya. So basta, ang sigurado nakaligtaan mo. Ngayon, naalala mo, Salatul Maghrib, o di kaya Salatul Isha, no kaya Salatul Fajr. Kung ano yung sala po doon na naalala mo na hindi ka nakapagdarasal, dapat magdarasal ka. Dapat magdarasal ka. Ganun pa rin yun, simsim pa rin yun. Ang kaibahan lang, sabi mo, nakatulog ka, pag gising mo ganun. Ito ngayon, hindi ka nakatulog, nakalimutan mo na lang, nakaligtan mo, okay. Normal po ang nisyan, normal ang pagkakalimot mo kasi tao tayo. Ay minsan may mga tao na nakaligtan niya, na nag-ablusyon siya, inaisip niya, hindi na siya rangal ang ablusyon. Ngayon pupunta siya sa masjid, magdarasal. Pero nung sinakatayo na sa isang raka, naalala niya na ano po siya, hindi siya pala nakapag-ablusyon kasi nasira ang ablusyon na kasi maaari na umihi siya. Aalis kagad dun sa dasalan at papunta sa CR at mag-ablusyon. Pag-ablusyon niya, saka na lang babalik. Ang ibig sabihin, yung obligado na gawain at ito yung nakaligtaan mo at sa oras na naalala mo, babalikan mo yan. Kung ano man ang nakaligtaan mo na pagdarasal, kahit anong pagdarasal, balikan mo at magdarasal ka. Kung alimbawa mangyari na dalawang pagdarasal na nakaligtaan mo, dalawang pagdarasal, duhur at saka asar, nakalimutan mo lahat yan. Ngayon, Maghrib na. Maghrib na. Anong gagawin mo bilang babae kasi sa babae sila pa rin magdadarasal. Naalala mo yung duhur, asar, pero Maghrib na, ang gagawin mo magsala ka muna ng duhur, magsala ka ng asar, magkasunod pa rin. Saka na lang magsala ng Maghrib. Ibig sabihin po, magkakasunod pa rin. Yun ang pinakatamang pong
kumbaga sabi po ng mga eskolar. Okay po, ang ngayon na alas 5 na po at mayroon pa akong ibang ano po, turo ngayon. Ito yung nababanggit ko palagi sa mga sister natin, sa mga group natin, sa mga naghahangad, gusto magkaroon ng tinatawag na certificate, lalong lang mga nag-impress sa akin at nakikiusap. Pag hindi kayo umatin ng exam, hindi kayo bibigyan. Pero kapag umatin ng exam, bibigyan ko po kayo kung makapasa kayo. Kung hindi kayo makapasa, hindi kayo bibigyan. So dalawa po, may mga binibigyan ko ng exam sa opisina namin mismo. Yung iba ay sa online. Ang karamihan sa mga sister ay sa online ko sila nabibigyan dahil yung mga iba ay hindi makakalabas palagi. Pero meron pa rin ako nabigyan ng exam sa opisina namin dahil may time yung tao. Pero kanina mayroon ding pumunta doon, pupunta ay kaalis ko, emergency yun. Kaya nasabi ko lang sa kanya na kung handa po kayo, sa online po kayo mag-exam. So pagkatapos nito, inshallah, mayroong mag-exam. Kaya pwede rin kung mayroong mag-exam sa inyo, pwedeng sumabay sa amin. Ha? Pero i-off ko ito muna bago ko po open kasi ito ay nakaseparate na video dahil ang ating programa tuwing nagtatapos ay sinisin po natin sa mga group. Baka sakali na yung mga hindi nakatin dahil sa busy sa trabaho, ay baka doon sila makapanood. Baka doon sila makapanood. Yun ang inahangad po natin. Manood man sila o hindi, wala tayong problema. At least may hangarin po tayo na maganda po. Ustad, tapos na po ako mag-exam po away. Tapos na rin si punta lang ako Ustad next month para kunin po. Ayan. May mga nagkakapag-exam na hanggang ngayon nandun yung mga certificate nila, nayari na. So, yung mga nakapag-exam, ito, pwede po, punta na lang ako Ustad sa next month. O kung kailan po kayo. So kung wala pong katanungan, dahil siyempre tapos ang ating oras at katulad na sabi ko, meron akong susunod na programa. I-off ko muna bago ako magbubukas uli. Kung may sasama, magiginig, pwede natin po siya welcome inshallah. So sana po ay tanggapin po ni Allah subhanahu wa ta'ala ating mga oras na binibigay at ginugol sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi ito maging huli kung hindi ito ipanimula at sana tuloy-tuloy ang ating pag-aatin para dagdag kaalaman po at naway ipagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang paraiso, makapasok tayo at siyempre kasama ang ating pong mga mamahal sa buhay, ating mga pamilya. So hanggang dito po lamang, subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdi, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira.